Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:50. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabaga. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tubong marahay na aga po sa Ilocos, ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita ka na sa tuyang mga barata sa lado lokal. Sa headlines kan mga barata sa lado lokal, pinagpanginutan na mismo kanda Regional Director kanda PNP sa Bicol anda kick-off kanda selebrasyon kanda Women's Month. Sarong official ka na PNP nagpahayag na dakulaan na tabang na itinatao ka na mga kababayan sa parte mismo ka na preserbar ka na katrangkiluhan o pasiorden sa Bicol Region. Pamayo pa kan mga barata sa lado lokal, DSWD Bicol, NHTS asin man na 4-piece mo padagos na pinagpapakusog asin na paggamit ka na 4-piece online with portal. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, normal pa ang dalagan kanda source ka na tubig sa mga spring water kanda MNWD. Pamayo pa kan mga barata sa lado lokal, drug din sa may barangay ka na Concepcion da Pequeña, sinakyada ka na pinagasarong puwersa kan mga autoridad, tulo anda tiklo. Sa satuya pa nga pamayo ka na mga barata sa lado lokal, naimanda pig Nigaran kanda Chief of Police kanda Kabusaw na igwapanin mga drug user asin drug pusher sa saindang banwaan. Yan ang mga headlines kan mga bareta. Anda mga detalye sa chat pagkatapos po nin pagirumdong. Ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Nang nasubukan ko itong iBerry ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking botika. Adugang liwata marhay na aga po sa Ilocos. Ako po si Junel Cuba. Sa detalyes na kita kanda sa tuyang mga barata sa lado lokal, maabot sa 1,000 mga jóvenes o mga youth individual ang nagpartisipar sa opisyal na paglansar kan Kabataan kontra Kriminalidad o KKK asin Youth Forum kan Police Regional Office No. 5 na pinagagibo sa Puerte Camarines Sports Complex sa Kadlan Pili Camarines kasud mga Marso 3, 2025 tinawan doon kan liderato kan Philippine National Police o PNP Bicol ang importansya sa lado kan edukasyon laban sa kriminalidad asin na papil kana mga jóvenes sa pag-iwas sa krimen asin na pagpapalakop kan responsabling pagkakasarong namamanwaan sa isinagibong aktibidad pinagpanginutan ka na mga jóvenes ang mga
puro mapadapit man sa mga trend kanda krimen asin paano makakatabang ang kada saro sa saindang komunidad tanganing magdanay ang maray napasiorden asin kaligtasan pigtratarman ang importansya kan lay para man sa proteksyon kan mga hobenes kabali na ang pinagapod na Anti-Robbery and Anti-Theft Republic Act 8353, the Anti-Rape Law of 1997, Republic Act 7016, and Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Asin man ang Republic Act 9344, ang pinagapod na Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Basado man kay PNP Bicol Regional Director, Police Brigadier General Andrew Perez Dizon, ang importansya kada pagpartisipar kan mga hobenes sa mga inisyatibo kan kapulisan ana sa indang importanteng papel sa pagpapasunod kan lay mantang pig-ingkaminar ana mga hobenes na maging tagapagsulong kan katrangkiluhan asin disiplina kan sa indang komunidad. Basado digdi ang mga hobenes kontra kriminalidad parte kan sa indang mas mahiwas na kampanya. Tanganing digdi tukdoan ang mga hobenes laban sa kriminalidad, droga asin mad, ada arinman na kariribukan asin maisulong ang mas ligtas na komunidad. Padagos ngunyan ang PRO5 sa pagpapakusog kan mga community-based program tanganing masiguro na ang mga hobenes magiging katabang sa pagsulong kan mas ligtas na komunidad. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Kadiwa Rai sa Bicol, gigibo naman sa hararayong mga banwaan sa Camarines Sur. Jonathan Buyet Paderes sa detalye. Mangyayari naman sa hararayong banwaan sa Camarines Sur ang Kadiwa Rai ka National Irrigation Administration Bicol na regular nang mangyayari sa Magaraw asin Libmanan para madugangan ang mga beneficiaryong nakikinabang sa baratong bagas hali sa gobyerno na 29 pesos asin 35 pesos an kilo sigon kay Cleope Baraero, Media Relation Officer kaniya Bicol sa mga masunod na law magkakaigwa na makanisa Garchitorena sa kataid na lugar sa coastal town sa probinsya. Piga asikaso na din kon o kan ayon sa mga dapat gibuhon kabali na ang pakikipag-ulay sa Department of Agriculture. Sinabi pa kan opisyal pigahalat pa ninda mga dugang na supply kan bagas para magkaigwa kan arog ka ining aktibidad sa mga day pa naabot arog kan kahagadan kan mga residentes na mabilipisyuan man kan hababaw presyo kan bagas na programa kan presenteng administrasyon. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang barata padagos na pinapatibay ngunyan ka Departamento kan Social Welfare and Development Office DSWD Field Office Regional Office No. 5 Bicol National Household Targeting Section NHTEs katuwang ang purpose Municipal Operation Office MOO ang paggamit ka na irehistro ang F1KD sa Porpis Online Web Portal sa paagiman ka na sarong mahiwas na orientasyon asin aktual na demonstrasyon na isinagibog kan nagtalikod na simana. Iyan ang orientasyon na nagtauman ni na mas pang pagpapaiwas sa kaaraman kan mga benepisyaryo kan porpis mapadapit man sa irehistro web portal sa paagiman kan mas komprehensibong pagpapaliwanag asin na praktikal na demonstrasyon o beto kan self-service online na platform na mapadali ang proseso asin pag-update kan mga impormasyon para man sa mga badus na kababaihan asin man mga
Joven na may edad 0 sagud na nga 24 bulan na benepisyaryo kan porpis kinakaipuan lang ang sarong mobile phone asin koneksyon sa internet ng animan na ma-access ang online web portal and orientation parte kan pag-suporta sa mahiwas na pag-update kan mga impormasyon para man sa mga potential na mga benepisyaryo kan F1KD conditional cash grants kan porpis sa Kabikulan. Iba pang detalyes kanda mga barata sa lado lokal. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, LTO Bicol nagsagibunin na manlain-lain na inisyatiba sa Kabikulan. Daryl Banya sa detalye. Sa selebrasyon kan Women's Month 2025, naglansar nin manlaylain na programa ang mga opisina kan Land Transportation Office digdi sa Bicol bilang pagmidbid asin pagtaunin importansya sa mga kababaihan. Sa LTO Labo, tinawanin token asin man mga o an-enot na 5 babaeng kliyente asin nagtagaman nin special lane para sa inda. Sa LTO Nagaman, libreng theoretical driving course ang ipigtauman kan Marso 1 hasta 2 para tawan manin kakayahan an essential safety road knowledge, siring man driving skills. Nag-set up man in priority lane para sa kababayihan an LTO Pamplona, mantang pig-adornohan nin mga banner as in artwork na nagsisimbolo sa Women's Empowerment and LTO Legazpi. Sa LTO Ragay, naglaag man in priority lane para man sa mga kababayihan asin man mga Team Tarpaulin katakod man sa selebrasyon. Sa paagi kan mga sinambit ng inisyatiba, ipigpapahiling kan Land Transportation Office digdi sa Bicol ang sa indang dedikasyon sa pagpakusog kan diretso kan mga kababayihan asin pagmidbid sa indang importanteng papel sa sosyudad. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Saro na naman na drug din digdi sa laog kan na siyudad Kinaga an sinalakay kan PDEA asin man kan Philippine National Police ang sinasabing drug din sa paggamit asin pagbinta kan ipinagpapangalad na druga. Ini sinalakay bandang alas 4 nin paghapon kasudma duman sa zona 6 Kanda Street, Concepcion Pequeña, Naga City. Tuludigdi ang nadakop kan mga autoridad na inabutan sa laog mismo kan drug din kabali na ang target sa operasyon. Inabutan pa kan mga autoridad na nagpipreparar pa sana sa pagbatak nin druga ang mga nasambit ng mga suspect. Kan ini abutan mismo kan mga miyembros kan Philippine National Police sa lugar kung saan nagtitiripon asin na mabatak ang nasambit ng mga suspetsado sa sinambit ng pagsakyada. Nagsarong puwersa ang PDEA Camarines Sur Provincial Office, PDEA National Police Drug Enforcement Group Special Operation Unit 5 asin man anda grupo kanda Operation Unit kana PDEA sa parte mismo kana probinsya kana Catanduanes. Katabang mana anda trupa kana Philippine National Police o PNP digdi sa laog kana siyudad kana Naga. Ada mga miyembros kanda mga autoridad ang buminakal ni na kantidad 500 pesos sa nasambit ng suspetsado ni na sarong plastic sachet na may timbang na 0.5 grams asin sa pagkulimbat kan mga autoridad sa lugar kan drug din 16 pang pidaso nin Hetzel transparent plastic sachet na may laog nin shabu ang nakulimbat asin ini aabuton na sa 13 gramos na may kantidad man 57,200 pesos. Anda nakulimbat na droga kana mga miyembros kanda PNP asin man kanda PDEA o minabot gabus sa parte kanda 88,400 pesos. Katakod ka na sambit ng bagay na bawi man kan mga autoridad ang kantidad na 500 pesos na bill na iyuan ginamit sa drug bypass operation. Nakakuha pa man ang mga miyembros kan na PNP kan man lain-lain ng mga draga parapernalyas arog kan 2 pidasong aluminum
improvised tutor asin man tulong lighter sarong black point force na kung sa ina gamit kanasambit ng mga suspect asin man kabali dyan ang gunting ang mga suspetsado na nagkadarakop kan mga miyembros kan PNP pinagbistong sinda Pio Dolor E. Bilarde 50 anyos soltero may kasaruan Kanda Zona 6 Kanda asin Barangay Concepcion Pequeña Naga City sarong construction worker asin iyo ang drug maintainer o drug den maintainer sarong nagngangaran pa nga Sammy Francisco alias Abdul Ritobio E. Francisco 26 anyos soltero kan Zona 6 Kanda Street Barangay Concepcion Pequeña Naga City mayo nin trabaho para ba dyan sa drug den kanasambit ng lugar Anthony Sia Kuliyat 34 anyos soltero kan Barangay Pinit duman sa Ocampo Camarines Sur asinda iniyaon sa lugar tanganing magbaba nin droga ang nasambit ng mga suspect asin mga ebidensya yaon ang unyan sa kamot kan pidiya digdi sa laog kan na syudad kan na Naga ang mga ini sasampaning kasong pagbalga sa Section 5, Section 6, 7, 13, 14 and Section 15 kan Article 2 kan Republic Act 9165 o ang pinagapod na Comprehensive Dangerous Drug Act katakod kayan saro na naman na drug din digdi sa laog kanaga ang narata asin nasakyada kan mga autoridad. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado lokal, saro man ang dakop sa ginibong drug bypass operation duman sa Banwan kan Tigawon Camarines Sur. Boss o Kaisminda sa detalye. Dakop ang sarong tulak ni na droga kan ini magkagat sa ginibong paon kan na PNP. Mga bandang alas 9:25 nin pagkabanggi Kasubanggi kan ikinasaan na drug bypass operation sa Zona 6 kan Barangay Kasuna, Tigawon Camarines Sur. Ang Tigawon Municipal Police Station kaibanan an Pidia Region 5 an 501st Regional Mobile Force Battalion kaibanan an Pidia Region 5 ikinasaan drug bypass operation na nagresulta sa pagkakadakop sa suspect na binisto sa pangarang nila Birgara y Palero alias Nilnil, 29 anyos soltero, residente kan Sitio Gugun, Barangay Karaykayon sa Banwaning Tigawon Camarines Sur. Sarong asset kan PNP anak nagkapamalo-malo na adik asin nagbakal nin sarong plastic sachet kan maga positibo anak suspect ang dagosan pinag-aramalan durante kan ginipo anak nasambitan ng bypass operation kan kinapkapanan nasambitan ng suspect na kunan pa inin na 5 pang pidasong plastic sachet na pinagtutubudan igwanin laog kan methamphetamine hydrochloride o shabu. Mantang nakuaman ang 500 peso bill na ginamit na mark money sa nasambitan ng operasyon. Ang nasambitan ng suspect dagos ang pinagdara sa ipaturakan PNP asin sasa nga tanin kasong pagbalkar kan Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmenda. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ang Philippine National Police o PNP duman sa Banwan kan Goa, Camarines Sur mayo na nahihiling ni na anuman na tensyon matapos ang pinagsagibong Solidarity PAC signing kanda manlaylay ng mga partido politikal sa sinambit ng Banwan. Naging may gayon ana isinagibong Solidarity PAC signing kanda ibang partido sa Banwan kan Goa, Camarines Sur. Mayo ni na anuman na nailing na tensyon ang Municipal Police Station kabali ang Commission on Election, Municipal Fire Station, Philippine Army, Department of Education, Paris Pastoral Council for Responsible Voting, obeto kanasambit na nga permahan ada padanayon ada pagkakasararo kan mga aspirante para sa padangadang na 2025 midterm national and local election. Maging ang kooperasyon kan kada manlaylay ng mga ahensya kan gobyerno ang mga volunteer para manda sa matrangkilong periliada. Basado man kay Police Major Ronald Brugada, an officer in charge kana o in charge sa kana MPs nagkapera sa mga
obeto asin reglamentos iyon naliwat na pag-uurulayan arog man kanda pangangampanya kanda na magkaigwan nin matuninong mayo nin anuman na kareribukan maski nga ni digdi normal and nakaagi asin man na eleksyon digdi kinakaipuan magkaigwaman giraray ninda pirermahan asin na iwasan ang pagkakaigwa kan pinagapod na boot buying asin na boot selling kan nagkapira nga mga politiko dagdag pa man ni brigada tapos naman sinda sa mga augmentation plan ini aayuso na lang ana mga idadagdag na mga personahe gikan man sa parte mismo kan provincial office kan Philippine National Police o PNP sa uri an panag ngapudan kaniya nagibon man na matuninong anda perilian asin magsunod lang anda kada saro sa mga nagsusuporta asin na mga botantes man kinakaipuan subot na iwasan na maging emosyonal magsuporta lang nintama sa sindang mga gustong kandidato. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ang paglipat kan turboprop flight sa Clark makakaapektar sa lado kan turismo sa Kabikulan. Iyan ang pinagabutasan na pahayag ni Congressman Elry Villafuerte kan 2nd District kan Camarines Sur asin nagbabalik na pinakamakusog na gobernador kan probinsya ng Camarines Sur. Nagpapadagos sa pangapunan si Camarines Sur Representative Elry Villafuerte kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. asin man sa DOTR Secretary Vince D. Sunda na ioktaba ang planong paglipat kan gabus na mga turboprop o prop flight gikan sa NAIA o Ninoy Aquino International Airport pasiring sa Clark International Airport. Basado kay Congressman Elry Villafuerte, maapektaran kani anda turismo sa Kabikulan ninulit mas malawig asin magastos ang biyay pasiring sa laog kan naga posibleng digdi pilion ana kan mga turista an ibang mga destinasyon arog kan siyudad kan Legazpi albay na may direktang flight gikan sa Naya o Ninoy Aquino International Airport. Dagdag pa kani, dapat inuton ang pagpapaiwas kan Naga Airport tanganing makapag-akomodar nin mas darakulang mga eroplano nakatalaan na puunan ang paglilipat kan pinagaapod na turboprop flight sa Clark sa maabot na Marso 30, 2025 basado man sa resolusyon kan Manila Islat Coordination Committee. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado lokal. Sa panginginot kana Police Regional Office number 5 official nang pinagapunan and bulan kana Marso 2025 and selebrasyon kana Women's Month celebration na kung sa inda digdi piga sasabi na suportado kan mga opisyal kan Philippine National Police ana nasambit na nga selebrasyon sa pag-celebrar kan National Women's Month celebration na may timang babae sa lahat ng sektor aangat ang bukas ng bagong Pilipinas. Objeto kan sinambit ng selebrasyon na bistuhon ang mga importanteng papel kan mga kababaihan sa manlain-lain na mga aspito sa laduman kanda kapalibutan o sin komunidad urog na sa pagsulong kanda karahayan kapayapaan asin manda anda kaunlaran sa irarom kan bagong Pilipinas tampok sa programa ang mga aktibidad na pagpapakusog kan kakayahan asin karapatan kan mga kababayan kabali na anda leadership training community outreach program asin iba pang mga advokasya para man sa gender equality. Sigon sa liderato kan Philippine National Police o PNP Bicol, Director Police Brigadier General Andrew Dizon, padagos nindang isusulong
ana pagkakaigwakan pantay-pantay na kasarian na asin na pagdul nin importansya sa mga inisyatibo tanganing tauanin doon asin kusog ana mga babaeng pulis asin sibilyan sa saindang lado. Uyan parte kan mga pahayag kanda direktor kan PNP Police Brigadier General Andre Dizon kanda Bicol. Suportahan ng Police Regional Office 5 yung celebration ng Women's Month. Kinikilala po natin ang vital role ng kababaihan sa gobyerno, lalong-lalo na sa Philippine National Police. Nagpapasalamat po tayo sa kanilang lahat. Partiyan ka na pahayag ka na nasambit na nga opisyal ka na Philippine National Police sa pagpuon kan selebrasyon kan Women's Month duman sa Camp Simeon Ola sa siyudad kan Legazpi asin digdi sa parte mismo kan probinsya kan Camarines Sur matapos na magbisita ini sa probinsya kan Camarines Sur ang nasambit ng opisyal kasudma. Mientras tanto sa iba pang detalyes kana sa tuyang mga barata sa lado lokal, ginawada ni na medalya nga kagalingan na nagkaperang mga miyembros kan Police Regional Office No. 5 bilang pagbisto sa saindang natatanging kontribusyon na matrayumpong pagsasagibok kan ginigibong Manhunt Charlie Operation kasabay man kan pagbubukas kan celebration kan National Women's Month kanda sudma anda nasambit na nga pagtaunin na onra sa mga miyembros kanda Philippine National Police. Dumanda mismo ipinagagibo sa parte mismo kan Camp Simeon Ola sa siyudad kan Legazpi. Saro si Major Mamay Partingka kanda PNP ana nakaresibi kanda sinasabing onra matapos man kanda pagpapanginot kani sa operasyon na nagaresulta kan pagkakadakop kan sarong halangkaw naranggo kan wanted person na ninuli sa kasong panglulugos sa mga kababaihan. Katakod kan na nasambit na nga bagay, ipinagapayag kan na nasambit na nga opisyal na daiman matatawadan ang kakayahan kan mga babaeng mga pulis. Uyaan na parte kan sa iyang mga pahayag. Accomplishments such as na ini-expect po nila madalas na trabahong panglalaki po ang trabaho ng pulis. So ngayon po makikita po nila at mararamdaman na hindi lang po lalaki ang pwede pong magkaroon ng mga accomplishments po when it comes to arrest of regional most wanted persons po. Nais ko lang po iparating sa lahat po ng mga kababaihan na katulad ko and lalo na po sa working moms na gawin po nating inspirasyon ng ating pamilya sa pagtatrabaho po araw-araw. Mas maging matatag po tayo sa mga pagsubok sa ating personal na buhay at karera sa trabaho. Tayo po ay malakas since tayo po ay babae, isang flexible and very reliable na tao. And wag din po natin kalimutan na lagi po nating papahalagahan ang ating trabaho, pamilya, and mas maging magkaroon po tayo ng pagkakataon na mas ma-improve po ang ating skills when it comes to our work and family. So, balanced life din po ang masasabi ko sa lahat ng mga working nanays na katulad ko. Parti pa yan ka na mga pahayag kanda sarong opisyal kanda Philippine National Police sa Bicolana na si Police Major Mamay Partingka saro sa mga opisyal kanda PNP na pinagatawan ni na onra huli sa mga ginibo kaning pagdadako pa sa mga wanted person digdi sa Kabikulan. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitang unyanda sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata sa lado lokal, padagos naman tinidong unyanda ada supply kanda tubig sa mga water source o spring na pinagakukuanan kan na MNWD. Inihuli man kanda padagos na pagbagunas kan uran kan mga nakalis na mga aldaw
o simana. Iyanda basado yan sa payag ka na MNWD kung kaya ngunyanda ang nagkapirang mga pumping station sa laog ka na siyudad Canaga kan MNWD asin iba pang lugar pigpainguluan ang una. Nginuli man ka na sufisyente subot ang supply kan tubig nagikan sa water spring na iyo ang source kan MNWD. Uya ang parte mismo kan mga pahayag ni Chappy de la Cruz, tagapagtaram ka na MNWD. So ngunyan po, ang preparation po na ginigibo ng MNWD, in preparation po ini, ngunyan na paaboto na summer, na daw ang anip po ang sabi ka nga pag-asa, bako man ini yung El Nino, kundi magkaka-experience kita ng La Nina. So at least nagprepara po ang MNWD, pigihidali mi po na matapos itong actually last year po ito kitang tulong pumping station na pigmok na ang saro po kani 100% completed na po, ma-interconnection na po kita kunya na simana duman sa Santa Lucia pumping station. Asin pa po kitang duwa na pigihidali man Carolina 5 asin Pakul 4 pumping station na kung saan po ini dakulang tabang sa kung sakali man na pag-abot kang summertime magkulang-kulang ang tubig, igwa po kita nga pang-augment na duwang bagong pumping station. Actually po halang ko ang ang rated capacity nasa 60 LPS po ang saro, nasa 70 LPS po ang saro. So dakula pong tabang ini na pag natapos na po ini. So para po dahil kita magkaigwa ng problema sa supply ng tubig niya pumalaog na summertime. Padagos ngunyan ang preparasyon kan MNWD sa mga linya asin man mga pumping station tanganing siguradoon sana na magkakaigwa kada marain na serbisyo kada tubig sa mga lugar na sakop kan sendang operasyon. Apera ka na sambit ng bagong tulong pumping station na pwede naman mag-operar gunya na summer gwapanin tulupang mga pumping station and padagos na ipapatindog kung sain ada construction madali naman subuot na punada sa masudod na taon na 2026 gwaman in mga lateral line o mga transmission distribution lateral na kabali sa papatrabahon ngunya na taon na 2025 kan MNWD tanganing masiguro sana na maray anda linya kan mga tubo kan MNWD. Uya si Chappy de la Cruz. Ako lang tulong iyan ngunyan na bagong station kundi igwa pa po kitang imumok ng tulo pa po na pumping station. Yan po matatapos po yan next year, 20 yes sir. Sabi ko nga ni sir, igwa kitang tulungan niya na gigibuo na pumping station na matatapos po next year. Asin igwa po kitang mga water line na transmission distribution lateral na nakalaog po sa aktibidad ngunyan pong taon na 2025. Igwa na po kitang natapos ito po sa Santo Niño Abella na kung saan kang last year dakula po si problema na inaitao dyan po sa barangay Abella sa may Santo Niño mismo, Sitio Santo Niño. Nangunyan po nag-flashing operation na po ang grupo tangani po makapasar na siya sa bacteriological test sa tuyang laboratory. Tangani po ma-interconnecta na po so itong mga ma-retapta na po si mga linya katong mga konsumidor sa Santo Niño. Asinigwa pa po dito sa may pagtayko na kung saan human po ni saro man ni siya nagka-problema last year and then St. Clair. Ano po? So re-rebayan ta po ang mga tubo dyan sa mga areas na yan kang pagdaykon from 2 inches na tubo gibunta na po 4 inches. Ini pong sa may St. Clair sa Concepcion Pequeña susumpayan ta po niyo ning lateral line ta igwa po dyan mga areas na mayo pong mga lateral line para labaon po ang mga service connection ninda. Kaya po nawawala po sila ng tubig. Along the way nagbabagsak ang pressure dahil na po nakakaabot sa sendang mga harungkat. Mientras tanto sa Kunyunyan, mayo pa ni na ipinagpapaluwas na kasimbagan ang LUA o Local Water Administration o Local Utility Water Administration. Yan para man makapag-implementar nindugang nasingil sa taripa ng tubig ang MNWD o ang pinagapod na water rate increase. Nagalat pangunyan ang MNWD ng kasimbagan sa request ninda sa water rate kana MNWD sa opisina kana LUA. Uya ang parte kan mga pahayag na yan ni Chappy de la Cruz.
Sige po. Sa ngunyan, may pa pong approved na rate increase ang luwa. Ano po, naralag pa po kami sa sendang approval. Sa ngunyan po, kung ano po ang yaw na budget kang MNWD, yun lang po yan ang pinagpapakanigo ni na gamiton para po sa mga bagong mga projects po kang MNWD. Ngunyan po, negative pa po kita kaya, negative pa po. Arti pa kan mga payag ni Chapi de la Cruz kan MNWD. Pigkumpirmar ni Comelec Officer Evelyn Flores kan San Fernando Camarines Sur na dai panindan na titisting ning aktual ada transmit kan bagong voters counting machine na gagamiton kan Comelec sa paabuto na eleksyon 2025. Inihuli ta Mayo kaya sa guidelines kan Commission de Election o Comelec na pwedeng testingon ang bagong machine sa pag-transmit kan buto sa rason na posibleng mapasimbag sinda sa context kan out of law. Huli naman taday ini kabali sa general guidelines na pig-issue kan Commission de Election o Comelec na magkaigwa kan pinagapod na testing o practice sa pag-translate kan mga bagong election machine. Ini isip na lang ninda na magiging positibo ang transmittal uli ta iniman ang pigsiguro kan kumpanya na makusog ang pag-transmit asin pag-translate kan mga nasambit ng buto sa paagi kan Starlight uya o Starling uya parte kan mga paayag ni Comelec Officer Ma'am Evelyn Flores kan San Fernando Camarines Sur. Iyo po, kailang po kayan sa guidelines kung ibon po baka out of context kita, out of law kasi dahil po siya kabali sa general guidelines na pig-issue po kang Comelec na magkaigwan ning parang practice na pag-transmit before election. Let us think positive and human po yan si assurance na iyo po talaga makusog po ang pag-transmit kaning Starlink na inahapon. Entras tanto, dagdag pa kanina ang actual transmission anda iman ginigibo sa ginibong demonstration alagad ang transmission device na pig-issue sa munisipyo sa kada presento iyo ana Starling na digdiya sigun sa impormasyon iyo na ansaro sa pinakamagayon na transmission device ning signal bako na ana maestra an mahanap nin signal kundi an device na mismo an mahanap kaninin signal pasiring sa automated counting machine. Ada mga maestra daina mabalyo nin lugar para maghanap nin signal sa pag-transmit nin mga buto o resulta kan buto hulita sa Starlink device iyo na ana mahanap asin madara sa machine nin marhay na signal kaya steady na sana duman sa classroom o sa booting present anda mga maestra kaya dire-diretso na ang pag-transmit kanasambit ng resulta. Uyaman si Ma'am Evelyn Flores ang Comelec Officer kan San Fernando Camarines Sur. Ang actual transmission po kaya Sir Junel, dai po yan kinukondakta during demonstration. Pero ang transmission device po kaya ngunya na i-issue po sa munisipyo, sa lambang presinto, ito pong Starlink na sabi po kasi dai ko pa man po siya na experience, magayon po yan sasaro sa pinakamagayon na klase ng transmission device kasi dai na po mahanap ng signal kung si maestra, kundi ito na mismong device na to ang mahanap ng signal pasiring duman sa automated counting machine. Kasi previously po kaya, lalo na sa mga coastal areas and upland, mayo po bagan signal. Ang naiobserbaran ko po yan pag nagmo-monitor po ako during ito na pong transmission na kang result. Naghahanap po ning sa corner katong eskwelahan, dara-dara po kan si mga maestra kasurunodan si mga watchers, naghahanap sila ning maray na signal atong sa indang pag-transmit.
pero ini po daang Starlink na ini. Stay put sinda kung sa sindang presinto. And ito pong pag ginamit na ninda tong Starlink, iyon na ito ang garuma dara sa inda kang sisignal. No need na maghanap na po. So iyo po yan. And last Artiyan kan mga pahayag ni Comelec Officer Ma'am Evelyn Flores kana San Fernando, Camarines Sur. Pangatugang iyan po ang katiripunan kan mga barata alas 7 sa pangarangkan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot nin mga barata sa Engineering Department kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis, Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po ang sendong para barata si Junel Cuba. Mabalos po kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugod, ang biyaya patin, ang bendisyon kan mala Diyos. Salamat po, basta barata, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.